Welcome to Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries. Welcome po kayo sa atin pong pag-aaral sa Aklat ng Daniel, ika-3 kapitulo, huling bahagi. At ngayon po ay ipagpapatuloy natin ang makapangyarihang pag-aaral ng Aklat ng Daniel sa ika-3 kapitulo, huling bahagi. At sisimulan din po natin ang pag-aaral sa ika-4 na kapitulo ng aklat pa rin po ng Daniel sa pamamagitan ng mensaheng ibinahagi ni Pastora Jade Hintay. Sa pag-aaral na ito, matutuklasan po natin ang mahalagang aral tungkol sa katapatan, katapangan, pagsunod, pagpapakumbaba at kapangyarihan ng Diyos na magligtas sa kanyang bayan sa panahon ng pagsubok. Kaya habang tayo po ay nakikinig, naway mangusap ang banal na Espiritu sa atin pong mga puso at ihanda po tayo sa mga panahon o hamon ng mga huling araw. Kaya wag po kayong aalis hanggang sa huling bahagi ng video na ito sapagkat ang mensaheng ito ay naglalaman ng napakahalagang espiritual na aral at propetikong katotohanan para sa ating panahon. At ngayon po ay pakinggan na po natin ng may panalangin ang mensahe ng ating minamahal na pastora, Jade Hintay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa oras na ito. Katulad po ng diwa ng awit, tunay nga po ang pagmamahal niyo sa amin. Hindi kayang sukatin sapagkat sapat na po, Panginoon, na kayo ang Diyos na buhay ay namatay para sa amin at magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Tulungan kami sa aming pag-aaral na ito, Panginoon, at nawa dakilang Diyos, ipakita sa amin ang inyong kagilagilalas na gawa. Pakita sa amin ang kaunawaan. Ipakita sa amin, Panginoon, na lalapit na talaga yung pagdating at kita namin, Panginoon, na sa pag-aaral ng mga Biblia at mga propesiya, ito po, it will come to pass. Darating at matutupad at tulungan kami, Panginoon, maging matatag katulad ng mga kabataan na 4 na Hebreyo na tumayo sa kabila ng nakaabang sa kanila'y kamatayan. Tunay nga po, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito ay makadagdag, hindi lang sa kaalaman, makadagdag sa aming pananampalataya, ng inspirasyon, ng motivation, na patuloy kami, Panginoong, magtapat hanggang wakas. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So tayo po ngayon ay ang ating continuation ng ating pong topic sa Daniel chapter 3. At kung kakayanin pa po, meron tayong part 1 ng ating Daniel chapter 4. Okay po. Alam natin mga kaibigan, ang sabi nga po ay itong 4 na Hebreyo ay talagang na-test at kita natin ang kanilang katapatan sa unang chapter pala ng Daniel. Ang 4 ay kinatitaan ng tagumpay ng Panginoon sa kanilang buhay. Hindi sila iniwanan ng Diyos sapagkat kitang-kita natin ang kanilang katapatan sa Panginoon. Hindi sila natinag anuman ang pupwedeng mangyari sa kanila sapagkat maglilingkod sila doon mismo sa Royal Palace na kung saan ay naroon ang hari. Pero pinakita sa atin, mga minamahal kong tagapakinig, na ang kanilang katapatan na higit pang tinapatan ng Diyos ng kanyang katapatan at pagmamahal. At doon ay naipakita na hindi niya lang naisalba ang kanilang buhay na 4, kundi naisalba rin nila ang buhay ng mga Chaldeans at mga paganong nakatira doon sa lugar ng Babylon na kung saan ay natitrain sila para maglingkod sa hari. Narin ang mga astrologers, mga magicians at iba pa, mga mahiko. Pero alam natin, mga kapatid, na nagtagumpay ang mga anak ng Diyos sapagkat sila nga po ay mga tapat sa ating Panginoon. Pero dito ay wala sa eksena si Daniel. No po? 3 lang ang natira dito sa ating pinag-aaralan sa Daniel chapter 3.
At kamangha-mangha nga, no, naitanong ba ninyo sa sarili, bakit nawala si Daniel sa eksena? No po, bakit yung tatlo ang naroroon at si Daniel ay wala? So, may mga ganang question sa ating isipan. Dapat, ano ho, kasi kumbaga dito sa ating chapter 3 na highlight ang buhay ng tatlo. No? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. At hindi nila kasama dito, mga kaibigan, si Daniel. So dito po, alam natin na nagkaroon ng professional jealousy. At more than jealousy, mga kaibigan, ay pinagkaitan sila, no, ng karapatan nila sa kanila pong pananampalataya ng mga naroon sa lugar ng Babylon. Pero alam natin, dahil sa katapatan nila sa Diyos, hindi sila iniwanan ng Panginoon. Ito po ang istorya na atin pong ipagpapatuloy tungkol doon sa fiery furnace. Sinasabi po ng Biblia sa Daniel chapter 3 verses 19 to 23 ay ikinuman po ni Haring Nebuchadnezzar na painitan pa ng 7 times and more doon sa hurno na kung saan ay itatapon sina Shadrach, Meshach, and Abednego dahil sa hindi nila pagsamba doon sa ginawang statute, no? Sabi nga po ay golden statute na pinagawa nitong si Haring Nebuchadnezzar. So doon ay pinakita na ayon niyang kumbaga po, di ba? Naisabi rin naman ni Daniel ang lahat ng interpretasyon sa panaginip niya, pero hindi niya matanggap yun. Kaya nagpagawa siya at pure gold lahat from head to toe. Yung pinagawa niya ay pure gold. Ano po? Pero naniniwala po ako na hindi to na kumbaga po ay isang paglalarawan po ito na kung paano, no, sa kanilang panahon ay meron pong mga professional jealousy. No, talagang kanila pang no, yung mga nagsumbong kay Haring Nebuchadnezzar, di ba? Meron kang decree na hindi sasamba diyan ay ganito ang gagawin. So, talagang pinaalala po, no, kay Haring Nebuchadnezzar. At dito, mga kaibigan, makita natin. And he commanded certain mighty men of Belor who were in his army and cast them into the burning fiery furnace. These men were bound in their coats, their trousers, their turbans, and other garments were cast into the midst of the burning fiery furnace. Alam nyo mga kaibigan, tinalian sila, no? At sa pagtaling yun talagang wala silang kumbaga po, hindi makakaulagpos. No? At dito, sabi ko nga ay sabi ng Biblia ay 7 beses na pinainit yung pugon. Therefore, because the king's command was urgent and the furnace exceedingly hot, talagang mainit, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, mga kaibigan, fell down, bound into the midst of the burning fiery furnace. Yung pa lamang pong kumuha sa 3, pagbukas ng hurno, namatay. Doon pa lang no. Kumbaga, kung nangyari yon na pagbukas, namatay yung nagdala roon sa hurno, dapat doon pa lamang namatay na rin yung 3 kasi talagang namatay sila no. Amazing talaga. Pagkahagis nila doon sa tinatawag na hurno, no, pagkalagay doon, no, kinamada sila roon, yung nagdala namatay. Pero doon pa lang ipinapakita ng Panginoon na hindi sila namatay. Doon pa lang sa paghagis, pagpunta roon. Kasi kumbaga kung ako yung magdadala roon sa pugon, no, dahil ako'y may dala rin bitbit na mga bihag, mamatay din sila. Pero amazing, hindi sila namatay. Doon pa lang sa labas. And King Nebuchadnezzar was full of fury. No matter how brave Shadrach, Meshach, and Abednego were facing, the fury of the king was still extremely intimidating. So sabi po dito, no, we get the feeling that prior to the statement, Nebuchadnezzar spoke kindly,
almost in a fatherly manner to this wayward boys. But after hearing their bold challenge, the expression of his face changed. Kumbaga, di ba, kaharap niyang kabataan, magandang kanyang pero nung nadinig niya ang sagot ng tatlo, nagbago agad ang kanya pong ang kanyang expression ng kanyang muka, po. Despite the intense intimidation, the men stayed courageous in their confessions of faith. Ito, mga kaibigan, ang minsan makikita natin na may mga tao na masasabi mo na, ay, tapat yan, banal yan. Pero pagdating na sa mga talagang true to life po at real life na situation, hindi na makatayo. Kasi mababaw ang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Kaya marami pong mga traidor sa ating Panginoon. Naalala niyo si Judas, po. At kahit nga po itong si Peter, dininay niya rin ang ating Panginoon. Mabuti, nakabawi, at nagsisi ng kanyang tunay na kasalanan. Mga kaibigan, parang katulad din tayo sa ating Panginoon. Dumarating talaga sa ating katrabaho, sa ating mga hanap buhay, sa ating pong pag-aaral, nag-aaral tayo, estudyante tayo, maaaring nakakadanas din po tayo ng mga pagsubok. Pero shame on us kung tayo po ay nilalabag natin ang batas ng Diyos. Shame on us kung tayo ay nagdi-deny sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga paglabag ng kanyang kautusan. The Christ was spat upon and nailed to the cross, and this man was afraid to own him. So dito natin makikita, mga kaibigan, at katulad din ng karanasan po nila Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero ito po, mga kaibigan, ang nais ko pong sabihin sa inyo, dahil sa kanilang katatagan, wala sa kanilang sumagot ng kaduwagan. So mga kaibigan, napakalaga po yon. Hindi dapat tayo naduduwag sa ating pong pananampalataya. Maaring tatanungin ka ng kaklase mo, bakit di ka na ganan-ganan, marami ka pang hindi mo pa sabihin na, ay kasi ako'y Adventist, hindi ako pwedeng kumain ng ganan. Ako'y Adventist, hindi ako pwedeng dumalo sa ganan. So, marami tayong mga alibay pa. Dapat tayo ay yung bang clear cut talaga kung ano ka, kung ano ako, at kung ano tayo sa harap ng Diyos. At ito nangyari sa kanila, bound in their courts. So alam natin ang pugon ay exceedingly hot. So everything was done to make sure that the 3 Hebrew men were quickly and completely burned. Pero pagbukas pa nga lang, yung nagbukas at nagdala kina Shadrach et al. Ay namatay. Verses 24 to 25. Nebuchadnezzar see poor alive and well in the furnace. Ito po ang nakita niya. Then the king Nebuchadnezzar was astonished, and he rose in haste and spoke, saying to his counselor, did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? So they answered and said to the king, true, O king, look, he answered, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. Wow. Dito natin po makikita, mga kapatid, ang kasama ng tatlo ay sino po? Si Jesus. Ang anak ng Diyos. Ang kasama nila doon saan? Sa pugon. Then King Nebuchadnezzar was astonished. It is astonishing that anyone survived for a moment inside the furnace when others perish at the door. Paano? Kumbaga, paano ma-explain? Yung inilagay sa pugon, hindi namatay. Yung nagbukas ng pugon, namatay. So dito po makita natin at gumawa po ako ng paraan na makita pa natin na mas malinaw to. Kaya ang sabi po ng isang Bible Septuagint, Daniel 3:24, that Nebuchadnezzar's attention was caught when he heard the men singing praises in the furnace. And we can imagine that the king had them cast into the furnace and did not intend to look twice, believing they would be immediately consumed. So, hindi raw niya ma-imagine na makakasurvive yung tatlo. Bakit? Sapagkat
yun nga pong nagdalay, namatay, di lalo na po sila. And he walked away with a satisfied look on his face. And he was immediately stopped by the sound of singing, coming from the furnace. At a safe distance from the raging heat, he peered inside and saw 4 men loose, walking in the midst of the fire. Parang mga kaibigan, nung nadinig niya, tumakbo agad siya. At sa kanya pong pagsilip, mga kaibigan, siya mismo ang nakakita ng 4 lalaki naroon. At nasabi nga po niya na look like the Son of God. So bakit niya nasabi niyo? He knew, pero hindi siya naniniwala. He knew na mayroong Panginoong Jesus, pero hindi niya sinasampalatayanan. Sapagkat makikita natin niya sa mga susunod pang mga chapter na nagkaroon siya ng tunay na conversion. But this time wala pa po, no? At tong karanasan ng 3 ay parang katulad po ni Paul at Silas, na sila'y tinapon doon sa kulungan, ay sila'y umaawit pa rin sa Panginoon. Eh yung warden, 'di ba, yung jailer magpapakamatay kasi talagang nag-collapse din yung kanilang mga jail no. Pero alam niyo po, nung magpapakamatay siya, sabi po ni Paul ay huwag kang magpakamatay. No, at nagkaroon sila ng Bible study sa kanilang bahay at ang buong pamilya nila ay naging Christians, no? And I see 4 men loose, and the form of the 4th is like the Son of God. Nebuchadnezzar tells who the 4th person was, the Son of God. So Jesus was literally with them in the words of their trial. We don't know if Shadrach, Meshach, and Abednego knew the Son of God was with them in their fiery trials. Sometimes we are aware of Jesus' presence in our trials. Sometimes we are not. But He is there nonetheless. So, alam kaya ng 3 na kasama nila si Jesus? Sa palagay nyo? Ano po ang masasabi nyo dito? Sa palagay nyo? No? Kasi ang nakakita po, si Haring Nebuchadnezzar. At bakit po nabanggit niya na the Son of God? Meron bang kaalaman si Haring Yun ang mga tanong, meron bang kaalaman si Nebuchadnezzar bago pa lamang, bago pa lang sila napuntang bihag sa Babylon? Nababalitaan na ba ni Haring Nebuchadnezzar ang Diyos na buhay? Yan ang mga tanong na dapat natin sasagutin, mga kaibigan. It is good to observe that God's people are often in the furnace. And though there are different kinds of furnaces, they serve similar purposes in our life. There is the furnace that man prepares. Tama po, di ba? There is the furnace that Satan prepares. And there is also the furnace that God prepares. So maaring ang tao, maaring ang diablo, maaring ang Panginoon para mapakinis ang ating karakter ay pinapahintulot po ng ating Panginoon. God can deliver us from a trial, or He can miraculously sustain and strengthen us in a trial. So ito po sabi po ng isang author, tinabasa ko po ito sa isang author. At ito ay kanyang, itikinot ko ito po ang sabi niya. Oh ye puppies, behold you look for miracles. Here now you may see a miracle, for in this fire I feel no more pain than as if I were in the bed of down, but it is to me as a bed of roses. Saan niyo po ito makikita, mga kaibigan? Sa panahon ng Dark Ages. Doon sa Rome ay meron po doong ginawa po na amphitheater. Yung mga Kristiyanong tapat sa Diyos ay ang iba pinalalapa sa leon, ang iba naman po ay sinusunog ng buhay. Pero ito po, mga kaibigan, habang naroon ang mga martyrs na sinusunog ng buhay, ito po ang eksaktong words ng mga martyr. Po, kumbaga hindi mo ma-move ang kanila pong pananampalataya sa kabila ng kamatayan na kanilang dinaranas. So, ang puppies po dito yung Pope during the time of Dark Ages. I see 4 men loose, walking in the midst of the fire. And Nebuchadnezzar also observed that the 4 men were free in the fire. The fire only burned the ropes that bound them. Ang nakaka-amaze dito, yung itinali sa kanila
para hindi sila makahulagpos ay nawala, nakalag. Siyempre po sa init ng ano, pero bakit 'tong mga ito hindi nasusunog? Do'n ka magtataka, eh, 'no? Verses 26 to 27. The Hebrew men leave the furnace unharmed. Then Nebuchadnezzar, when near the mouth of the burning furnace, spoke, saying, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God. Mga kaibigan, doon pa lamang biblical ito. Basahin niyo ang Biblia niyo, mga kaibigan. Bakit talagang kung ano po sa akin, kilalang-kilala niyan Diyos. Malamang lang wala lang talaga siyang pananampalataya. Yun ang akin po, sapagkat yun po sa Bible. Sapagkat kinakailangan si Haring Nebuchadnezzar ay magkaroon ng experience na siya po ay makakilala, tanggapin ng Panginoon. Iyon po ay sa susunod pang mga chapter. Pero dito, bakit po kayo nalingkod ng pinakamataas na Diyos? The Most High God. Tapos ang sabi niya, come out and come here. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came from the midst of the fire. And the satraps, administrators, governors, and the king's counselor gathered together. And they saw these men on whose bodies the fire had no power. The hair of their head was not singed, nor was their garment affected, and the smell of fire was not on them. Kaya nung nailabas na sila sa pugon, no, na pumunta na ang lahat ng mga governors, pumunta ang mga counselors ng hari, ang administrator, ang mga satraps, yan po yung mga kilala, dignified na mga tao yan, doon sa lugar ng Babylon and beyond. Kasi siya nga po ay nag-i-invite, po ba? Pero alam niyo po, una, yung tali ay nasunog pero wala silang sunog. Pangalawa, ang kanilang katawan, wala man lang amoy ng sunog. Walang amoy ng sunog. Pangatlo, mga kaibigan, ang kanilang mga buhok, wala man lang pong, siyempre po, di ba? Pati nga damit dapat masunog yun. Pero wala po at hindi na-affect. Parang wala lang. Kumbaga, itinapon lang sila roon sa hurno na walang kapangyarihan ng apoy. Bakit? Sapagkat ang sabi nga po, may kasama sila. At ang kasama nila roon ay si Jesus, hindi po ang Diyos Ama. Ang kasama nila roon sa pugon ay si Jesus. No? Yun ay nanggaling sa mga labi po nitong si Haring Nebuchadnezzar. Ito pa. Nebuchadnezzar image like the image described in Revelation 13, that the whole world will be commanded to worship. So, paano natin i-connect? No, meron po tayong topic diyan sa book Revelation, dito lang tayo mag-ano. Kumbaga po, nilagay ko lang ito na may connection po. Kumbaga po, kung paanong hinayaan po ni Nebuchadnezzar na magbigay siya ng decree na sasamba roon sa ginawa niyang statute na yon, ganun din ang mangyayari sa Revelation 13. At yun po ay iko-command ang lahat ng tao sa mundo na sumamba sa araw ng linggo. Kaya doon po, mga kaibigan, mangyayari po yan. Sasabihin natin, naku, parang matatalo ng China ang Israel, ang US, hindi totoo yan. Hindi mangyayari yan. Mukhang matatalo ng Russia ang US, hindi mangyayari yan. Kahit magsama-sama pa ang buong mundo para labanan ang US, hindi po yung mangyayari. Kasi po nasa hula na magtatagumpay ang US at ang US po ang magpo-proclaim ng tinatawag na National Sunday Law hanggang ito ay maging universal. Kaya yung mga nakaabang na gustong durugin at wasakin ng US, hindi mangyayari yun. Sapagkat ang superpower na bansa na matatayo sa huling panahon ay ang US upang ipatupad naman niya sa buong mundo ang tinatawag na National to Universal Sunday Law. Kaya mga kaibigan, ang talagang pamantayan dito sa ating pinag-aaralan ay kung sino ang iyong sinasamba. Mga kaibigan, number 1 yun.
kung sino ba sinasamba natin. Ha? At ang pangalawa ay ang kabanalan ng araw ng Sabat, no, sa ating pagsamba. Ito ang aftermath, verse 28. And Nebuchadnezzar acknowledges the greatness of the God of the three Hebrews, because Nebuchadnezzar saying, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who sent his angel and deliver his servants who trusted in him. And they have frustrated the king's word and yielded their bodies, that they should not serve nor worship any God except their own God. Ito po ang malinaw po mga kaibigan, na talagang na-acknowledge naman talaga ni King Nebuchadnezzar ang Panginoon. Wala pa lang siyang talagang tunay na conversion. Kasi po, doon po papasok tayo sa tunay na inugali po ni Haring Nebuchadnezzar sa book of Daniel chapter 4. Yung kanyang tunay talaga na puso. Bakit po nasabi nyo, Blessed be the God of Shadrach? Because Nebuchadnezzar gave glory to God, but he recognized that this great God is not his God. He was still the God of these three brave men. So, and who sent his angel and delivered his servant trusted in him? In Daniel 3:15, King Nebuchadnezzar asked, Who is the God who will deliver you from my hands? Now Nebuchadnezzar knew a great deal about this God. O, di ba? Nung tinanong sila ni Haring Nebuchadnezzar, itong tatlo, sumagot din po agad ang tatlo. Kaya nasa puso po nitong si Haring Nebuchadnezzar, yung Diyos nila Shadrach, Meshach, and Abednego. Wala lang talagang convinced na siya. Number 1 yun. Convinced na siya. May conviction. Conviction. Ang kulang kay King Nebuchadnezzar sa panahon ng Daniel chapter 3 ay conversion. Kasi iba yung ikaw lang ay may conviction, iba lang yung nako-convince ka lang, pero iba yung pag nagkaroon ka ng conversion. Dapat conversion po mga kaibigan, no? He is the God of the Hebrew, the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. He is the God who sent a Savior. He is the God of great power. He is the God worthy of trust. He is the God worthy of full surrender. He is the God who demands exclusive allegiance. And Nebuchadnezzar knew a lot about God, but he did not yet know Him personally. Kasi wala pa yung talagang tinanggap niya ang ating Panginoon. So dito natin makikita mga kaibigan na kahit si Haring Nebuchadnezzar, kaya nga po ay binigyan ng chance ng ating Panginoon. Nung nakaranas siya ng matinding pagsubok sa kanyang buhay dahil sa kanyang pride. Pero siya po ay nagkaroon ng conversion. Kaya sinasabi po ng Spirit of Prophecy, atin pong makikita sa langit. Pag tayo nagpunta na tayo sa langit, for 1,000 years, naroon tayo, 1,000 years tayo sa heaven. Magpupunta tayo sa mga Milky Way, galaxy, mga planeta, mga kaibigan, mamamasyal, mag-aaral, magsasamba sa ating Panginoon, patuloy na pagpupuri sa Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Bukod pa sa pagsamba, meron din pong ibinigay sa ating assignment ang Panginoon, mga kaibigan. Ano ang isa sa mga assignment natin? Maging co-judge tayo ni Jesus doon sa tinatawag na sanctuaryo. Bakit? Sapagkat ating may chance tayo na buksan ang lahat ng mga libro roon at tayo magiging co-judge ni Jesus. Kaya dito si Haring Nebuchadnezzar, bagamat siya na-convince, nagkaroon ng conviction, wala pa siyang conversion. Alam niya na, maraming ganito mga kaibigan na kilala ko ang Diyos, pero wala silang tunay na personal nilang tinanggap si Jesus. Kilala lang, iba yung kilala lang pero iba yung meron kang personal na pananampalataya at relasyon sa ating tagapagligtas. Yielded their bodies, Shadrach, Meshach, and Abednego surrendered themselves completely to God, body, soul, and spirit. It was the kind of submission that Paul wrote in Romans chapter 12, verse 1. Na ating pong ilagak ang ating katawang ito sa isang banal
na kaaya-aya at katanggap-tanggap para sa ating reasonable na paglilingkod sa Panginoon. So ito po mga kaibigan na isang powerful illustration din po sa prinsipyo ng Romans chapter 12 verse 1. So we see Satan trying to make the believer bow down to his idealized image of what men and women should be. But we as Christians, my dear friends, must resist these with everything they have and pursue God's ideal. In this, we will fulfill Romans chapter 12, verse 2. Huwag tayo makikonform sa sanlibutan. Kasi ang standard ng mundo, makasanlibutan talaga yan. Pero kita natin, kapag ka po tayo ay nasa Panginoon, iba po ang ating buhay. May pagbabago, lumalago, payapa, nagpapakumbaba, mapagpatawad. Yan po ang mga karakter na dapat nade-develop sa atin dahil wala pong one night na na-develop ang tao. Kaya meron tayong process na sanctification. Yun po, kahit ang pagsubok, yan ay paraan ng maraming bahagi ng ating buhay upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Verses 29 to 30. And Nebuchadnezzar makes a proclamation that nothing evil should be said against the God of the Hebrews. Wow. Alam niyo po, di ba, naalala niyo, marami siyang mga konselar o mga, kumbaga sa ating pong panahon ay mga advisor, no? Gumawa ka ng decree. Yung mga hindi sasamba dyan, patayin sila sa pamamagitan ng pagtapon doon sa hurno, sa pugon. Pero mga kaibigan, nabaliktad ngayon. Kasi ang daming eyewitness. Ang eyewitness, itinapon sila sa pugon. Eyewitness, napakadami po roon sa lugar ng Babylon. Nung sila po'y lumabas doon sa pugon, lahat din po ay eyewitness. So paano nila makokontest? Paano nila marerebat? Ang Diyos ng tatlo, no, ay Diyos na makapangyarihan. Kaya ito po ngayon ang sinabi niya. Therefore, I make a decree. Kumbaga po sa atin, mga kaibigan, iko-contextualize ko, presidential decree. Yan, may ganun. RA, o AO, Administrative Order. Yan po ay isang batas. Kumbaga sa atin po, may bill, no po, gumagawa ng batas ang ating mga mambabatas sa House of Representatives. May decree po, no? Itong si Nebuchadnezzar na siya rin gumawa ng decree, ay iba ng decree ang kanyang inilabas. Ito, therefore, I make a decree that any people, nation, or language which speaks anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made an ash heap, because there is no other God who can deliver like this. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Wow. Ito, no, ang sarap po itong i-memorize itong verses 29 to 30. I-memorize po natin ito, mga kapatid. Naglagay siya, kumbaga po, itinapo na, ni-rectified na yung kanyang dating decree na hindi sasamba doon sa mga statute na yon ay itatapon sa ano. At pag nagsalita ka ng masama sa ano, kailangan magsalita ka against sa kanilang Diyos. Lahat ng yon binura po. It was totally deleted. It was totally amended. At ang kanyang ipinalit, no po, doon sa batas, sa bill, kumbaga sa atin po, no, sa decree, ay walang sino mang tao, walang sino mang bansa, walang sino mang lingwahe na magsasalita laban sa Diyos nila Shadrach. At kung mayroon man, sila ay ichachap sila. Pati ang bahay nila ay susunugin. Sapagkat walang katulad ng Diyos nila. Mga kaibigan, ibang klase po ito. Talaga pong napakatinding witness po ito. Testimony ng tatlo. No? Na doon pa lamang po, mga kaibigan, nakita natin ang napakarami po, no po,
napakaraming mga paraan ng mga kalaban na sila ay wasakin, pero nanatili silang tapat sa Diyos at hindi sila po napahamak. Parang tayo mga kaibigan, ano po, minsan, marahil ano po, marami sa atin sa totoo lang, hindi tayo aware na meron po mga tao na higit pa sa pagkakaalam nila ay, ay total wala namang nakakakita sa akin, eh, nakakahiya naman sa aking kaibigan, mga peer pressure, 'no? Isang ihip lang naman ng sigarilyo, ay wala naman pastor na kasama dito, eh, nakakahiya, kahiyaan na 'to, iinom nga ako ng alak. Yan po 'no. Ay naku, sayang naman graduating na ako. Itong subject na lang ito ang aking natitirang subject, eh, Sabado, pero sige pasukan ko na kasi ga-graduate na ako. Oh, pang-apat, ito yung mga senaryo, eh, 'no. Teka muna, sayang naman napakalaki pala ng overtime pay. 5 beses papasok ng Sabado sa trabaho. Eh, sayang din naman yun, tutal gagawin ko mag-iika-po naman ako. Mga kaibigan, hindi po natin puwedeng i-justify yung means. We cannot justify the means, 'no, hindi po puwedeng gano'n. Hindi tayo puwedeng mag-double standard. Kaya kitang-kita natin dito ang napakagandang testimony, napakagandang witnesses na ginawa ng tatlo, sapagkat hindi lang kay Haring Nebuchadnezzar, kundi lahat sa buong Babylon ay nakita ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Therefore, I make decree. The 3 Hebrew men did not ask for Nebuchadnezzar to make this decree, 'di ba? Hindi naman sila, mismo sa puso ng galing kay Haring Nebuchadnezzar, 'no? And they probably did not want him to, 'no? Coerced worship is not good either toward an idol or toward the true God. Dapat po tayo wala pong coercion kahit sa Diyos na buhay, hindi po tayo dapat yung pupuwersahin natin yang sumamba. And there is no other God who can deliver like this. Seeing God at work in the life of His people was an extremely effective testimony to King Nebuchadnezzar. So dito pa lang mga kaibigan, talagang kitang-kita natin kung paano gumawa ang Diyos na buhay sa buhay nila Daniel at siyempre po kasaming tatlo sa kanilang pamamalagi sa lugar po ng Babylon. Having thrown the faithful Hebrews into the fire, King Nebuchadnezzar is puzzled to perceive the presence of a fourth person inside the furnace. To the best of his knowledge, the king identifies the fourth figure as the Son of God. Wala pong nagdikta kay Haring Nebuchadnezzar. Wala po. Wala pong nagdikta po sa kanya. Pero kitang-kita natin mga kaibigan, sa kanyang kasi alam po ba ninyo kung bakit? Kung babasahin natin Spirit of Prophecy, buhat pa nung nagkaroon ng encounter ang Babylon kay Haring Jehoiakim, marami pong mga hari, di po ba? Haring Jehoshaphat, marami yan. Nababalitaan niya na po yung kanilang Diyos na buhay. At pagkatalo po ng iba't ibang bansa mula doon sa Assyrian, kita naman natin Egypt. Sorry po. Pero dito natin makikita, mga kapatid at mga kaibigan, na talaga pong iba ang pagkahanay ng istorya na ito. Bakit kaiba? Sapagkat kita natin sa doon pa lamang kumbaga po gathering ito ng mga dignified na tao eh. Pero doon ipinakita ng Panginoon ang kanyang kamangha-manghang gawa sa tatlo at sa lahat ng mga naroon. The king cannot say much more, but we do know who that fourth person is. He appears to Abraham before the destructions of Sodom and Gomorrah. He appeared with Jacob when he wrestled beside the brook Jabbok.
and revealed himself to Moses in the burning bush. He is Jesus Christ in a pre-incarnate form, coming to show that God stand with his people in their troubles. Ang nagpakita po sa burning bush si Jesus sa panahon ni Moses. Ang nagpakita kay Abraham, po mga kaibigan, bago po nagkaroon po ng total destruction ng Sodom and Gomorrah, ay si Jesus. At sino yung ka-wrestled na hindi kita pakakawalan kung hindi mo ko ibibless? No? Ang kakatunggali doon, mga kaibigan, ay si Jesus. Sa atin, mga kaibigan, ito lang masasabi ko, no? Pinag-aaralan natin ito ay hindi lang para sa kaalaman, para lalong lumalim tayo ng ating ugnayan at relasyon kay Kristo. Sapagkat ipinapakita lang sa atin dito na kung ikaw'y tapat sa Panginoon, mas higit na tapat ang ating Diyos sa atin. At ito ang sinabi ni Ellen White. Prophets and King, pages 508 to 509. Prophets and King, pages 508 to 509. But the Lord did not forget his own. As his witnesses were cast into the furnace, the Savior revealed himself to them in person, and together they walked in the midst of the fire. In the presence of the Lord of heat and cold, the flames lost their power to consume. No, ito na. Di ba, sabi ko sa inyo, tanong ko kanina, di ba, alam kaya ng tatlo na may kasama silang si Jesus? Ito na po, sinagot na po natin sa Prophets and King, pages 508 to 509. As his witnesses were cast into the furnace, ito the Savior revealed himself to them in person. And together they walk in the midst of the fire. So, malinaw na malinaw po ito, no? Kaya yung unang tanong ko sa inyo kanina, ito na po yung kasagutan. Kasi ayoko magdagdag kasi at magbawas. Kailangan ay sakto tayo mula sa Biblia at Spirit of Prophecy. Kaya alam ng tatlo na kasama nila si Jesus. As God says in Isaiah, when you pass through the waters, and I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not burn, nor shall the flame scorch you. Naalala ko lang po, no, Ma'am Rose at sa mga tagapakinig. Siguro po 8 years ago, nagkaroon po ng sunog doon sa 8 years ago, no, nagkaroon ng sunog sa Bayanihan, no, malapit sa bahay ni Sister Ner Calasikas. Ang nakapagtataka, ito po ay bahay ng kulpultor. Ma'am Rose, kulpultor po. Ang amazing, nasunog na lahat ng naroon, no po, pero may natirang hindi nasusunog. Alam niyo kung yung hindi nasusunog doon? Yung pong Bible at saka Bible story na nakalagay sa kanila pong center table po nila sa dining, no? Sa living room, ano po, nakita roon yung Bible at yung lahat na nakalagay doon sa imposible kasi lahat nasunog no, pero yun lang ang natirang hindi nasunog. O pangalawa pa, ako po na-assign sa lugar ng hulugan. O alam ito ng mga taga-Paris kasi mga taga-Paris na nakikinig sa atin ng regular ay member po natin dyan sa lugar po ng hulugan Tansa. No po, nagkaroon ng sunog doon. No, yun po ay panahon ko na ako'y district pastor. So, yung Adventist po doon, may 2 bahay ng Adventist, ano po, napapaligiran po sila ng mga siguro po hindi lang 50 bahay. Pero sila po yung nasa gitna ng 50 bahay. Yung 2 bahay doon ay Adventist po. No, ito isang patotoo ito kasi ako mismo naka-witness no. Yung apoy nagsimula sa isang bahay. Lahat po ng 50 bahay na yon, ika-57 nga yung 2 Adventist sa gitna, lahat yun nasunog. Pero
Pero itong bahay po ng Adventist, ni kaprasong baga, ni kaprasong hindi po nasunog. Hindi nasunog at wala pong kahit isang kaprasong kahoy sila na naapulan ng apoy. Talaga kumbaga po parang nagtataka nga raw po yung lahat. Taka yung lahat ng tao. Tapos eto pa, 'di ba yung pong kapitbahay nila nasusunog. Ngayon, yung katabi nila na isa pang bahay, ano po, tumalon yung apoy, nilaktawan yung bahay ng Adventist na dalawa at nilaktawan ng apoy doon sa pangatlong bahay mula sa kanila. So, at doon talagang kitang-kita raw po ng lahat, kitang-kita na mga kwento po yun, kasi pastor na po nila ako, pero kumbaga po ay, nakarating ako tapos nasunog, Pero lahat ng kwento ng mga tao nagtataka sila, yung apoy po na dapat susunod na yung mga Adventist, tumatalon ang apoy, lumalaktaw ang apoy at lumaktaw sa isang bahay. At yung bahay na nilaktawan, nasunog din po yun, 'di pa po? Lumaktaw pa doon sa ano, sa kabila hanggang 50 bahay po nasunog. At doon talagang ma-amaze ka bakit po talagang kitang-kita natin. So, wala pong imposible. Kapagka tayo'y nagtatapat sa Panginoon, kaya nating angkinin ang Isaiah 43 verse 2. Kaya nating angkinin ang mga pangako ng Panginoon. Hindi man sa panahon ng sunog, panahon ng pagsubok na dinadanas mo ngayon, may karamdaman ka, no po? Kaya ito po mga bagay nito ay patuloy nating, yung sariwain sa ating puso. Itong pinag-aaralan natin ng Daniel upang manariwa sa ating puso ang katatagan ng 4 na Hebreyo na sila po'y naging tapat sa Panginoon ay mas tapat ang ating pong Panginoon. Ano po ang sikreto ng kanilang pananampalataya? Ito na po. As we reflect on the experience of Shadrach, Meshach, and Abednego, we may ask ourselves, what is the secret of so strong a faith? How could they have been willing to burn alive rather than to worship the image? Think about all the ways that they could have rationalized bowing in submission to the orders of the king, and yet, despite realizing that they could have died, as so many others had done, they nevertheless stood firm. So kita natin, naging matatag sila at patuloy na tumayo sa kanilang pananampalataya sa ating pong Panginoon. Indeed, through faith, as manifested by Daniel's friend, is measured by the quality of our relationship with God and its resulting absolute confidence in God. Authentic faith does not seek to bend God's will to conform to our will. Rather, it surrenders our will to the will of God. As we saw, the 3 Hebrews men did not know exactly what God had in store for them when they decided to challenge the king and to remain faithful to God. So dito mga kapatid, kitang-kita natin ang kanilang pananampalataya. At walang ibang sekreto kundi yung iyong relasyon sa ating pong Panginoon. Absolute. Sabihin po, pag sinabing absolute, hindi relative, ibig sabihin yan, yun na yun. Authentic ang kanila pong pananampalataya. Na hindi sila mababali ng anumang circumstances ng sinumang tao, hindi mai-intimidate kahit hanggang kamatayan. Ito po ay aking pinapanalangin din sa aking puso na magkaroon ako ng katulad ng puso ng 4 na Hebreyong ito sapagkat kitang-kita natin ang kanilang pananampalataya sa ating pong Panginoon. So they decided to do the right things despite the consequences. This is what really characterizes a mature faith. We show real faith when we pray to the Lord for what we want, but trust Him to do what's best for us, even if at the time we don't understand what is happening or why. Kaya minsan, basta tayo manampalataya lang, alam natin, tutugon ang ating Diyos. Huwag tayo magduda sa kapangyarihan ng ating Panginoon. No, at ako'y nalulungkot, may mga bagay-bagay tayong nalalaman sa mga karanasan ng mga
dati nating kasama sa church, ano po ngayon ay nawala na. Dahil po sila ay nagkaroon ng paglabag at higit sa lahat yung kanilang pride. Kahit anong dalaw natin, hindi sila natitinag. At ang sabi ka nga, so be it. At least nagawa kong aking side upang ako po ay maging bahagi ng kanyang pagbabalik sa Panginoon. Pero wala po yung iba, talagang ma-pride po sila. So dito sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, ang isa po sa pinakamahalaga ay kinikilala natin talaga ang ating tagapagligtas. Kasi alam niyo po, ganito yan, baliwala ang doktrina kung hindi ka nagkaroon ng relasyon kay Kristo. Baliwala ang anumang mga teachings kung hindi mo naman ina-acknowledge na ang Panginoon ay tunay mong Panginoon at tagapagligtas. Baliwala ang ating pagdalo-dalo sa ating bahay-sambahan kapag doon sa loob ang ating mga isip ay tumatakbo at ang ating mga isip, hindi nakapokus tayo na makilala natin ang husto ang Panginoong Hesus. Kasi kapag ka po talagang puspos ka ng banal na Espiritu at ikaw po ay tunay na may malalim na relasyon sa ating tagapagligtas, kahit anumang bato sa iyo, paninirang puri, at anumang mga bagay para makasira sa atin, hindi tayo natitinag. Una, dahil alam natin na ang Panginoon ay suma sa atin. Kaya hindi dapat tayo mag-retaliate kapag ka po tayo ay inaapi. Bagkus sabihin natin, Panginoon, patawarin niyo po sila. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. So, sa halip na tayo ay lumaban, mag-retaliate tayo, magtimkim ng ating galit sa ating puso, pakawalan natin yan. Para lahat ng bagay ay nasa saayos po. So ngayon, kung tayo po ay may time pa, Ma'am Rose, may time pa po ba tayo? Opo, Pastora, meron pa po. Okay. So Salamat po. okay, may time pa tayo. So dito po tayo sa Daniel chapter 4. Ang Daniel chapter 4, mga kaibigan, alam natin, 605 BC, ang Judah ay talagang under the control ng Babylon, 603 BC. Nagsimula pong nagkaroon si Haring Nebuchadnezzar ng kanyang mga panaginip. Pagbabalik tanaw lang sa ating 587 BC, noong 18th year ni King Nebuchadnezzar, ay gumawa siya ng image, pero hindi po, mga kaibigan, natinag. Na ngayon ay pinag-aralan natin no Daniel chapter 3 na yon. Okay. And Daniel chapter 4, Daniel chapter 4 po, it actually take place during and after 587 BC. Bakit po? Ano kaya yon? Daniel chapter 4, verses 1 to 18. And King Nebuchadnezzar the king, to all people, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. I thought it good to declare the signs and wonders that the Most High God has worked for me. How great are his signs, and how mighty his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation. I, Nebuchadnezzar, was at rest in my house and flourishing in my palace. I saw a dream which made me afraid, and the thought of my bed and the visions of my head troubled me. So ito na naman po, kita natin, meron naman po panaginip. At dito, napansin ninyo, sa opening ng kanyang verse po ng chapter 4, ay ipinapakita dito na dineclare niya ang signs and wonders ng Panginoong Diyos na gumagawa raw sa kanyang puso. Tapos ito ang gustong-gusto ko, how great are his signs and how mighty his wonders. So ito po, talagang grabe yung kanyang, kumbaga, convincing power ng Holy Spirit. Siyempre po, convincing, conviction, power ng Holy Spirit din. Almost naroon na siya sa, sa kanyang conversion, Pero mamaya papakita natin bakit nagkaroon siya ng pride. The king's proclamations of God's majesty in verses 1 to 3. Okay. King message, Nebuchadnezzar's another dream. So dito natin makikita, mga kapatid, na nagbigay siya ng isang decree. Okay. At ito po
nais ko pong ano natin to, verses 19 to 27. Then Daniel, whose name was Belshazzar, was astonished for a time, and his thought troubled him. So the king spoke and said, Belteshazzar, which is the name of Daniel, ano po, binigay na pangalan, do not let the dream of its interpretation trouble you. No, and Belteshazzar answered and said, My lord, may the dream concern those who hate you, and its interpretation concern your enemies. So dito mga kaibigan, ano, ay makita natin na may kakaiba po, no, na twist dito sa chapter 4 na ito, no? At ano kaya yung twist na yon ng chapter 4 na binabanggit na isang panaginip na naman? Ano kaya yung twist dito, no? The tree that you saw, which grew and became strong, whose height reached to the heavens, which could be seen by all the earth, whose leaves were lovely and its fruit abundant, and which was food for all, under which the beasts of the field dwelt, and whose branches the birds of the heavens had their home, it is you. O King, who have grown and become strong, for your greatness has grown and reaches to the heavens, and your dominion to the end of the earth. So dito mga kaibigan, ano, sa panaginip na muli ni Daniel, ni Haring Nebuchadnezzar, kakaiba po ito. Sapagkat yun, ano, yung isa do 3, nakita ay lumalago ng lumalago, lumalaki ng lumalaki. Pagkatapos nung naroon na, nag-reach na roon sa heaven, which could be seen by all the earth, whose leaves were lovely and fruit, maya-maya po, sinabi rito na, ikaw po yun, hari. Pero may kaduktong, hindi tinatapos ni Daniel yung kanyang ano, nasabi pa kay ano, sa hari, ano, sa verse 22 pa lang tayo. 23. Na po mga kaibigan. And as much as the king saw a watcher, a holy one coming down from heaven and saying, chop down the tree and destroy it, but leave its stump and roots in the earth, bound with a band of iron and bronze in the tender grass of the field. Let it be wet with the dew of heaven, and let him graze with the bees of the field till 7 times pass over him. So, ibig sabihin po, 7 taon ang lilipas. No? At yung, alam natin, yung mamaya papakita natin na mas malalim pa yan. Ano? So, pinag-uusapan dito, may timeline. Pagkatapos ng 7 taon, ano mangyayari na? Sige, paano ka ng pagganon? Palago ka ng palago, palaki ka ng palaki, ano ka, patibay ng patibay ang puno. Pero may mangyayari po no? Sundan natin. 24. This is the interpretation, O King, and this is the decree of the Most High, which has come upon my Lord the King. Eto na. They shall drive you from men. Your dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make you eat grass like oxen. They shall wet you with the dew of heaven, and 7 times shall pass over you. So ito po, ito na. Ang interpretasyon ni Daniel. No, ikaw ay manginginaing katulad ng hayop sa kaparangan. At ikaw po, ito ay, it will just come to pass ng 7 beses. Ito na tayo sa hanggang 27. Till you know that the Most High rules in the kingdom of men and gives it to whomever he chooses. Inasmuch as they gave the command to leave the stump and root of the tree, your kingdom shall be assured to you after you come to know that heaven's rules. Therefore, O King, let my advice be acceptable to you. Break off your sin by being righteous and your iniquities by showing mercy to the poor. Perhaps there might be a lengthening of your prosperity. No, yun. Na-reveal na ang tunay na pagkatao ng hari. Ano po yun? Una, punong-puno siya ng kasalanan. No. Pangalawa, nagbabanal-banalan. Pangatlo, hindi siya nahahabag sa mga mahihirap. No, ito po yung mga yon. Ito yung mga na-expose ni Daniel kay Haring Nebuchadnezzar kung sino siya. Kaya po, at ang matindi pa dito,
po, ay manginginain at mabubuhay na parang hayop sa kaparangan. So, ikaw ba, halimbawa, kaharap mo si President Biden diyan sa Amerika, kaharap mo siya. Kaya mo bang masabi yon? Bawa na naginip yung si President Biden. O sino rito ang puwedeng maka-interpret ng aking ano, tapos, yung interpretation ay puro negative. Kaya mo bang sabihin yon? Maaaring hindi mo kakayanin yon ano, pero iba po si Daniel. No, iba po ang tatlong Hebreyo na nakalipas nating pinag-aralan, iba pa rin si Daniel. Yung apat na Hebreyong ito ay sobrang tatag ng kanilang pananampalataya at may pinaguhugutan ang kanilang ganong mga tunay na estado ng pananampalataya. No, maliwanag po yung spirit of prophecy, no? Yung apat na ito na pinili ng hari na dalhin bihag sa Babylon ay dahil nakitaan sila ng kakaiba sa ibang mga kabataang Hebreyo. At sinabi po ni Ellen White, ng mga apat na ito ay matatag ang pananampalataya ng mga magulang at sila'y tinuturuan ng mabuting asal at mabuting pag-uugali at pananampalataya higit sa lahat sa ating Panginoon. Kaya sa kanilang mga murang isipan, hanggang sila'y ay naging kabataan, ay ipinapakita ng Panginoon ang kabutihan ng Diyos sa kanila sapagkat sila'y tinuruan ng kanilang mga magulang. Kaya ako po ang payo ko sa ating mga magulang na nakikinig o sa mga lola, huwag tayong magkaroon ng spoiled brat sa ating pamilya. Bagkus ay meron tayong tinatawag na diplomasya sa ating mga anak at palakihin silang may takot sa Panginoon. Yung hindi takot na afraid, ibig sabihin ng aking may takot yung AWE na O, ibig sabihin po ay may kabanalan, may sagrado sa ating Panginoon. Kasi importante po talaga yon mga kaibigan. So dito natin makikita na kailangan natin pong malaman po no paano to nangyayari. Okay. Ulitin natin ano. Sorry po. Dito lang po muna tayo, Ma'am Rose, magtatapos ano kasi 70 slides itong Daniel chapter 4 na ito, 100 slides pa nga ito. Kulang na tayo ng oras. Pero dito natin inaano po no, na kahit na hari pa ang kaharap ni Daniel, kahit na ang hari pa ang kaharap ng tatlo, kita natin ang kanilang katatagan sa kanilang pananampalataya. Yung bang ako po no, gusto ko rin ng gano'n na magkaroon tayo ng katatagan ng pananampalataya na sino man ang kaharap natin na hindi tayo natatakot, hindi tayo nai-intimidate dahil alam natin tayo'y mga ambassador ni Kristo. Kaya dito, sa istorya ng chapter 3, at dito po, sa introduction pala tayo ng chapter 4, ay ipinapakita na sa atin dito ang iba't ibang series ba ng mga kwento, series ng karanasan, series ng kanilang pananampalataya at yung ipinapakita po mga kapatid at mga kaibigan, yung kanilang tunay na mahigpit na hawak sa Panginoon at lagi nilang nagiging Christ-centered. No, dapat gano'n din sana tayo no po mga kapatid, na lahat ng ating hakbang, lahat ng ating plano, lahat ng ating sinasalita, it should be Christ-centered, no? Talagang Jesus should be lifted up. Kasi importante po talaga yun ng Panginoon ay maitaas, hindi po ang ating sarili. At kitang-kita natin, minsan, ni Katiting, na kumukuha ng credit ang apat sa lahat ng mga accomplishment. Hindi po nangyari yon. Lahat ay kanilang idinidirect ang lahat ng mga nakakausap nila no, sa Panginoon. Ang Panginoong Hesus lang po ang dapat itaas. Kaya dito natin makikita mga kapatid, ang kakaibang pagpapalaki ng mga magulang ng apat na Hebreyo sa kanilang mga anak. At sila'y naging matatag sa kanilang mga murang isipan, mga kabataan, na mga murang isipan ay maging matatag sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Nawa po mga kapatid, sa ating pong paglagong Kristiyano, ay maging karanasan din po natin ang paglago kay Kristo. Ito po ang aking dalangin. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin pong Bible study presentation na ito. Dalangin po namin na ang mensaheng ibinahagi sa atin ni Pastora Jade Hintay
ay nagbigay lakas at inspirasyon po sa inyong pananampalataya sa Diyos. Naway piliin po nating manatiling tapat kay Jesus, anuman po ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay, katulad ng 3 Hebreo sa Aklat ng Daniel, Kabanata 3. Patuloy po nating hanapin ng Diyos araw-araw at atin pong pag-aralan ng tapat ang kanyang salita at ihanda po natin ang ating mga puso para sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung kayo po ay napagpala ng video na ito, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-iwan ng inyong komento sa ibaba. Pagpalain po kayo ng Diyos ng sagana at sumainyo po nawang palagi ang kapayapaan ng ating Panginoon.